Bakit nga ba iniiwasan ng mga pirata ang ganitong klasing barko? Hindi ito warship o aircraft carrier, kundi isang napakalaking roll-on, roll-off, ro-ro vessel na dinisenyo para maghakot ng libu-libong sasakyan. Hindi tulad ng container ships, hindi kailangan ng crane para ibaba ang mga sasakyan. Diretso lang silang umaakyat sa rampa mula sa pier at papasok sa loob ng barko. Parang pumapasok sa isang higanteng parking garage na nasa dagat. Mas mabilis, mas ligtas, at mas protektado ang bawat sasakyan habang nasa biyahe. Halimbawa narito ang Reno Hunter, humigit kumulang 656 feet ang haba at 121 feet ang lapad at kaya nitong magdala ng ilang libong sasakyan sa isang biyahe. Para itong lumulutang na lungsod ng mga kotse sa gitna ng karagatan. Pero bakit iniiwasan ito ng mga pirata? Dahil para itong steel fortress. Napakataas ng hull at halos sarado ang buong gilid at mayroon lang dalawang maliit na access point, isa sa unahan at isa sa hulihan. Ibig sabihin, wala halos mapwestuhan ang mga pirata para makasampa. At heto pa ang tunay na bentahe, bilis. Nakakabiyahe ito ng mga 23 miles per hour, mas mabilis kaysa sa karamihan ng cargo ships at sobrang bilis para sa maliliit at magagaan na speedboat ng mga pirata. Kaya kahit walang armas, dahil sa disenyo at bilis nito, isa ito sa pinakamahirap na ma-hijack na barko sa buong mundo. Bakit may napakaraming tubig sa loob ng barko? May tagas ba ito? Hindi. Ito ay isa sa pinakamahalagang sistema sa kahit anong barkong pangkargo. Ang ballast water system. Kapag walang karga ang barko o hindi pantay ang pagkakabigay ng bigat ng kargamento, nagiging magaan at top-heavy ito habang nasa dagat. Dahil dito, maaari itong umalog ng matindi sa malalakas na alon o sa pinakamasama, tumaob. Para maiwasan ito, ang mga tripulante ay nagbomba ng libu-libong toneladang tubig dagat papasok sa mga tangke sa ilalim ng barko. Ang bigat ng tubig na ito ay nagpapababa ng sentro ng grabidad, kaya nananatiling matatag ang barko, parang isang malaking likidong kontrabalance. Kapag naman puno na ang barko ng kargamento, ang ballast water ay ibinobomba palabas upang mapanatili ang tamang lalim, draft, at matipid na paggamit ng gasolina. Kaya kung makakita ka ng malalakas na alon ng tubig sa loob ng barko, hindi iyon delikado. Bahagi iyon ng automatikong sistema ng balanse ng barko. Pero hindi pwedeng basta na lang itapon kahit saan ang ballast water. Madalas itong naglalaman ng maliliit na organismo mula sa ibang karagatan, at kapag nailabas sa ibang rehiyon, maaari nitong sirain ang lokal na ekosistema. Dahil dito may mga batas pang internasyonal na nag-uutos na salain o gamutin muna ang ballast water bago ito itapon. Kaya sa susunod na makita mong puno ng tubig ang isang barko, huwag kang magpanik. Hindi iyon senyales ng panganib, kundi lihim na sandata ng mga higanteng barko para manatiling matatag sa gitna ng bagyo. Maniniwala ka ba na ang napakalaking grain silo na puno ng mais ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo? Maraming nagtatanong, paano nangyari na ang isang bakal na istrukturang matibay sa tingin ay biglang bumagsak? Hindi lang ito malas. Ang tawag dito ay grain storage structural failure. Pagkatapos ng anihan, libo-libong toneladang mais ang ibinubuhos sa mga matatayog na metal silos na umaabot ng higit 80 talampakan ang taas. Matibay itong tingnan pero napakakomplikado ng pressure sa loob. Kapag hindi pantay ang pagkakabahagi ng mga butil ng mais o kung pumalpak ang bentilasyon, maaaring masobrahan ng bigat ang isang bahagi. Dito nagsisimulang maipon ang stress concentration at pwedeng bumigay ang mga bakal na dingding, parang lata ng soft drinks na nadaganan. Pero hindi lang yan ang panganib. Kapag mahalumigmig ang panahon, ang mais ay pwedeng mag-ferment at maglabas ng ethanol vapor. Kapag ito ay nagliyab, ang temperatura ay maaaring umabot sa 330 degree Fahrenheit na sapat para wasakin ang buong silo. Kaya sa mga modernong silo ngayon, may mga smart system na nakatago sa loob.
Sa mga pader nito ay daang-daang pressure sensors. Kapag may kakaibang stress o presyon sa kahit maliit na bahagi, agad itong nagpapadala ng babala sa sistema upang maiwasan ang sakuna. Pakitagalog lang bro. Isang probinsya ng babae, sa kabila ng pagtutol ng kanyang pamilya, ay nag-lease ng isang lupain para mag-alaga ng daan-daang manok. Ngunit hindi naging madali ang kanyang buhay sa bukid. Ang liblib na lupain sa burol ay dating tirahan ng maraming ligaw na hayop. Tuwing gabi, nagiging target ng mga manguusig na hayop ang kanyang sakahan, may mga daga, mambabaso at malalaking ahas na naglalakbay sa paligid. Tuwing umaga, pagising niya, nakakalungkot makita na may ilang manok na nawawala sa kanyang kawan. Dahil sa patuloy na pagkalugi, hindi na siya makakain o makatulog ng maayos. Ngunit ayaw niyang masayang ang kanyang pinaghirapan, kaya nagsimulang magbantay tuwing gabi upang obserbahan ang mga nangyayari at makahanap ng solusyon. Gamit ang likas na ugali ng mga manok na matulog sa mataas na lugar, nakaisip siya ng napakasimpleng ideya. Nagsimula siyang mag-ipon ng matitibay na puno at kahoy at dinala ito sa kanyang kulungan. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga ito ng pahilis, nakabuo siya ng ilang antas ng mataas na pasilidad sa loob ng kulungan kung saan natutulog ang mga manok. Dahil dito, ganap na naging ligtas ang kanyang kawan mula sa mga ligaw na hayop. Lumaki ang kanyang negosyo at nakamit niya ang malaking tagumpay, habang ang mga dati siyang tawa-tawanan ay nakatingin na ngayon sa kanya ng humahanga. Maniniwala ka ba rito? Ang mga baka may sarili nilang single-family houses. Pero hindi ito tungkol sa luho o comfort, tungkol ito sa survival, lalo na sa malalaking dairy farms. Sa unang 6 hanggang 8 linggo matapos ipanganak ang guya, ito ang pinakadelikadong yugto ng buhay nito. Mahina pa ang immune system niya at mataas ang tsansa ng pagkamatay kapag tinamaan ng diarrhea o pneumonia. Kapag nangyari ito sa isang group housing setup, pwedeng kumalat ang sakit sa buong grupo sa loob lang ng ilang araw. Dahil dito, nakaisip ang mga modernong bukid ng mas siyentipikong sistema, ang tinatawag na Calf Island. Sa sistemang ito, mahigpit na kontrolado ang pagpapakain. Pare-parehong dami, pare-parehong oras. Pare-parehong taas ng timba araw-araw. Kapag mabagal uminom ang guya o hindi niya nauubos ang gatas, agad itong napapansin. Ang mismong oras ng pagpapakain ay nagsisilbing araw-araw na health check. Sa aspeto ng engineering at management, sobrang epesyente ng sistemang ito. Hindi na kailangan ng malalaking barn. Isang bukas na lupa lang ay sapat na. Halos walang kuryente, walang komplikadong makina at napakababa ng maintenance cost. Kapag nadumihan ng lupa, walang hosing, walang chemical, walang disinfection. Ililipat lang ang guya ng ilang metro papunta sa malinis na straw-bedded area at tuloy lang ang buhay niya roon. Ang naiwan na dumi ay pinatutuyo sa araw. Pagkalipas ng ilang linggo, sa tulong ng sikat ng araw at hangin, kalikasan na mismo ang nag-iisterilisa, libre at natural. Kung maraming guya ang isang farm, bawat isa ay may sariling calf island at sapat ang pagitan para maiwasan ang nose-to-nose contact. Ang pisikal na paghihiwalay na ito ang pumipigil sa pagkalat ng sakit mula pa sa simula. Sa huli, tinutulungan ng sistemang ito ang mga guya na mabuhay ng mas malusog habang pinapababa ng husto ang panganib ng sakit. Ikaw, sa tingin mo ba makatuwiran ang ganitong uri ng pagsasaka?